Hatid sa inyo ng mga magagandang aral. Ang paksang papakinggan natin ngayon ay ang kalabaw at ang puting ibon. Nung unang panahon sa bukid ng Uganda, may isang kalabaw na mahilig maligo sa ilog dahil sa gusto nitong palagi siyang malinis at paborito niyang kumain ng damo sa bukid. Isang araw, habang kumakain ng damo ang kalabaw, may isang puting ibon ang dumapo sa kanyang likod. Kinagulat ito ng kalabaw. Hoy, ibon! Bakit sa dami ng punong natapuan mo, bakit ang likod ko pa ang napili mo? Pasensya ka na, Ginoong Kalabaw, at dito ako dumapo sa likod mo. Nasugatan kasi ang aking pakpak dahil sa pamamaril ng isang mama kanina. Pwes, wala akong pakialam kung nasugatan ka man. Ang sa akin lang ay umalis ka dyan sa aking likod dahil nadudumihan mo lamang ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, Ginoong Kalabaw. Kung maaari sana ay payagan mo lamang ako kahit man ng ilang minuto upang makapagpahinga lamang ako dito sa likod mo. Galit na galit ng kalabaw sa puting ibon dahil ayaw nitong umalis sa kanyang likod. Hinampas ni kalabaw ang kanyang buntot sa kanyang likod upang paalisin ang puting ibon. Walang nagawa ang puting ibon kaya agad itong umalis. Makalipas ang isang linggo, may mga taong dumayo sa bukid at nakita nila si kalabaw na kumakain ng damo. Nagandahan ng mga tao sa kanya dahil sa sobrang linis at sobrang lusog ng katawan nito. Naisipan ng mga tao na kapag napuli nila si kalabaw at naibenta sa bayan, magkakaroon sila ng malaking pera dahil pag-aagawan ng mga taong mamimili ng hayop si kalabaw. Narinig ito ng puting ibon na namamahinga sa ibabaw ng puno. Kaagad na nagmadaling maglakad ang puting ibon papunta kay kalabaw upang pagsabihan ito sa plano ng mga tao sa kanya. Ginoong Kalabaw! Ginoong Kalabaw! Hoy, ibon! Bakit nandito ka naman? Ikaw ba talaga ay hindi natatakot sa akin? Sinabi ko na sa iyo, ayaw kong tumuntong ka sa aking likod. Ginoong Kalabaw! Hindi ako pumunta dito upang tumungtong sa iyong likuran, kundi nandito ako upang ipaalam sa iyo na narinig ko ang usapan ng mga taong nakakita sa iyo. Nahuhulihin ka nila at ibenta sa bayan. Hindi ako naniwala sa iyo. Walang sino man ang makakahuli sa aking tao. Sa bilis kong tumakbo, hindi nila ako kayang habulin. Umalis ka na, ibon. Hindi ko kailangan ng iyong paalala. Alis! Umalis ang puting ibon at humingi ng tulong sa iba pang mga hayop na nakatira sa bukid. Kinausap niya ang mga ito at nagplano silang tulungan ang kalabaw na huwag mahuli ng mga tao. Sumapit ang hapon at dumating na ang mga taong gustong humuli kay kalabaw. Meron silang mga sibat at tali na dala upang gamitin sa paghuli kay kalabaw. Habang masayang kumakain ng damo si kalabaw, may napansin siyang anino sa likod ng puno. Dahan-dahang naglakad si kalabaw upang takasan ng mga taong gustong humuli sa kanya. Hindi niya alam na napalibutan na pala siya ng mga ito. Nagulat si kalabaw na biglang may taling pumasok sa kanyang lieg. Pumiglas ng pumiglas si kalabaw upang maalis ang tali sa kanyang lieg pero bigo siyang alisin ito. Sumigaw si kalabaw at humingi ng tulong. Tulong! Tulungan ninyo ako! Ayoko pang makatay! Tulungan ninyo ako! Agad na nagsigatingan ng lahat ng hayop na nakatira sa bukid at nagtulungan silang paalisin ng mga taong gustong humuli kay kalabaw. Nagsitakbuhan ng mga tao sa sobrang takot. Dahil sa tulong ng puting ibon at iba pang mga hayop, hindi nagtagumpay ang mga tao na hulihin at ibenta si kalabaw. Ginoong Kalabaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ibon! Maraming salamat dahil tinulungan mo pa rin ako. Sa kabila ng hindi ko pagtulong sa iyo sa oras na kailangan mong tulong ko at sa pagiging makasarili ko. Wala yung Ginoong Kalabaw. Sino-sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo ring mga hayop? Dahil sa kabaitan at kabutihang ipinakita ng puting ibon, naisip ni kalabaw na ang pagiging makasarili at hindi pagtulong sa kapwa hayop ay hindi mabuti. Kaya dapat kung mayroong nangangailangan ng tulong ay dapat na tulungan. Ibon, simula ngayon, maaari ka na mamahinga sa libabaw ng likod ko. At kung pwede, maaari mo bang kunin ang mga garapatang nangangagat sa akin? Oo naman, Ginoong Kalabaw. Ako pa, gustong gusto ko ang mga garapatang yan.
At makakaasa kang bago ako dumapo dyan sa likuran mo ay sisiguraduhin kong malinis ang mga paa ko. Maraming salamat, Ginoong Kalabaw. Simula noon, naging matalik na magkaibigan ang kalabaw at ang puting ibon.